Noong tag-ulan ng Oktubre, nagpasya si RJ, ang kasintahan niyang si Mina at ang mga pinsan niyang sina Rodel at Carol na pumunta sa Samar upang magbakasyon. Ang kanilang balak bisitahin ang magagandang tanawin ng probinsya. Ngunit ang tahimik na lakbayin na inaasahan nilang makakasama ng saya ay nauwi sa bangungot na hindi nila kayang ipaliwanag. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, ang hangin ay may malamig na simoy na parang may kasamang kakaibang presensya. Ang paligid ay nababalot ng madilim na ulap at ang mga puno ay tila humahapil sa kalagitnaan. Ang kanilang kotse na kumikislap lamang sa dilim ay parang hinihila sa ilalim ng anino ng isang hindi nakikitang puwersa. RJ, parang may kakaiba dito. Mahinang bulong ni Mina. Ang boses ay tinig na nanginginig sa takot. Hindi makapaniwala si RJ sa nararamdaman niyang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay halos hindi mailagay sa daan dahil sa makapal na ulap. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Ngunit pinili niya magpatuloy. Iniisip na malapit na silang makarating. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang may tumawid na matandang lalaki na may dalang lampara. Wala itong pakialam sa sasakyan na para bang ito'y bahagi ng dilim na bumabalot sa kalsada. Hindi agad nakapagsalita si RJ at napahinto siya sa gitna ng daan. Anong klaseng tao yun? Tanong ni Rodel, na nakatingin sa matandang tila hindi alintana ang kanilang nararamdaman. Ang matanda ay may suot na basahan at ang mukha nito ay natatakpan ng mga anino mula sa lampara. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Nagdesisyon si Carol na bumaba upang tanungin ang matanda. Pero nang makalapit siya, hindi ito sumagot. Ang malamig na hangin sa paligid ay nagdala ng isang nakakapangilabot na katahimikan. Itinuturo ng matanda ang kalsadang nakatago sa kanan at mahina ngunit matalim na boses ang umabot sa kanilang mga tainga. Doon kayo dumaan. Wala nang nagawa ang grupo kundi sundin ang pinag-utos ng matanda. Habang binabaybay nila ang tinuro niyang kalsada, tila may kakaibang presensya na pumipiglas sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nahirapan ng makakita dahil ang ulap ay nagiging mas makapal. Ang mga puno ay tila umaabot sa kanilang mga bintana. Ang mga sanga ay umaabot at kumakalabit sa katawan ng sasakyan. Tanging ang liwanag mula sa headlights ang nagiging gabay sa daan na unti-unting nagiging isang lihim na landas. Parang walang katapusan ng mga puno, sabi ni Mina na nanginginig. Habang ang kalsada ay tila paulit-ulit na bumabalik sa simula, ang makina ng sasakyan ay nagsimulang mag-vibrate. RJ, may nangyayari ba sa atin? Tanong ni Rodel, habang ang mga signal ng kanilang mga telepono ay nawawala. Nagsimula nang mawala ng direksyon ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit nagpatuloy pa rin sila. Isang kakaibang tunog mula sa radyo ang nag-udyok kay Carol upang subukang maghanap ng signal. Ngunit nang marinig nila ang boses mula sa kabilang linya, hindi nila iyon maipaliwanag. Ang boses ng isang babae, malabo at malamig, ay bumangon mula sa hangin. Nasa amin na kayo, huwag kayong lumaban.
Mabilis nilang pinaandar ang sasakyan at sinubukang takasan ang hindi maipaliwanag na takot. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, napansin nilang dumarami ang mga hindi naiintindihang anino sa paligid. Ang mga hugis ay tila mga tao, ngunit walang mga mukha. Tanging mga dilim na naglalakad at lumalapit. Sa kabila ng matinding kaba, napansin nilang sa di kalayuan ay may liwanag. Isang malapalasyong lungsod na parang isang hiwaga sa dilim. Tumigil sila sa harap ng mga kakaibang gusali na modernong-moderno. Ngunit ang mga ito ay tila walang buhay. Walang tao, ngunit ang pakiramdam nila ay parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Hindi nila matukoy kung ang mga ilaw sa paligid ay naglalaman ng buhay o ng isang hindi matitinag na espiritu. Ito ba ang biringan? Nanginginig na tanong ni Carol. Ang mga mata ay puno ng takot. Totoo ba to? Dagdag pa niya at walang sumagot sa kanyang tanong. Habang sila ay nagsusuri, isang hindi maipaliwanag na presensya ang sumalubong sa kanila. Biglang naramdaman ni Mina na ang kanyang katawan ay tila naging mabigat. Para bang may isang presensya na nakakapit sa kanya. Mabilis siyang tumingin sa side mirror ng sasakyan at ang kanyang puso ay tumibok na mabilis nang makita niya ang refleksyon ng isang babae na nakaitim sa kanyang likuran. Isang babaeng hindi maaninag ang mukha. Ang mga mata ay puno ng dilim. May nakatingin sa akin, sigaw ni Mina. Napatigil ang lahat. Tumingon sila ngunit wala silang nakita. Nang tumayo sila upang lumabas ng sasakyan, narinig nila ang mga yabag na nanggagaling mula sa likod nila. Ang mga mahihinang bulong mula sa hangin na nagsasabing, "Hindi kayo dapat nandito." Nagmamadali silang bumalik sa kotse. Ngunit ang makina nito ay hindi na mapaandar. Ang oras ay tumigil habang ang mga anino ay dumarami. Ang mga katawan ng mga ito ay nagsisimulang lumapit at kumilos ng mabangis. Nakaramdam sila ng labis na takot, ngunit wala silang magawa. Isang malakas na tunog ng isang pinto ang nagsara, ang nagpatigil sa kanila. Mabilis nilang binuksan ang pinto at nagsimulang maglakad. Ngunit ang mga building na nakatayo sa paligid ay tila nagbabago ng hugis. Ang bawat kanto at bawat sanga ng kalsada ay nagiging mas madilim at mas makitid. Tila walang katapusan ang nilalakaran nila. Sa kanilang paglalakad, napadpad sila sa isang lumang simbahan sa gitna ng lungsod. Ang simbahan ay tila iniwan na ng panahon. Ngunit ang altar nito ay maliwanag at kumikislap nang walang kandila o anumang pinagmumula ng liwanag. Habang lumapit sila sa altar, nakita nila ang isang babaeng nakayuko. Ang katawan nito ay nababalot ng dilim. Ngunit nang ito'y tumingala, nakita nila ang isang mukha na walang mga mata. Isang madilim na butas na sumisipsip ng liwanag mula sa buong simbahan. Tumigil silang lahat sa paghinga. "Umalis na tayo," sigaw ni Carol. Ngunit parang may nag-akit kay Mina na pumasok sa loob. Ang simbahan ay tila nagdilim at nagsara ang mga pintuan. Ang tawa at iyak ng hindi nakikitang nilalang ay umabot sa kanilang mga tainga. "Bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling," ang sabi ng isang boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa at humapil sa kanilang pandinig. Bago pa man sila makagalaw, nagising si RJ.
Ang kanyang katawan ay puno ng pawis at ang kotse ay nasa gilid ng kalsada sa Samar. Walang bakas ng lungsod, wala ng anino. Ngunit nang lingunin niyang muli ang tatlo niyang kasama, nagulat siya nang makita na wala na si Mina. Sa tabi ng kalsada, may isang piraso ng itim na belo na naiwan. Ipinagpatuloy ni RJ ang pagmamasid sa paligid at natutunan niyang hindi iyon panaginip. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makatulog ng mahimbing. Sa bawat gabing tahimik, naririnig niyang muli ang boses ni Mina sa hangin. "Huwag mo akong kalimutan. Nasa biringan pa rin ako." Matapos ang tila bangungot na naranasan ni RJ at ng kanyang mga pinsan, ang buhay ay hindi na naging normal para sa kanila. Palaging nananaginip si RJ tungkol kay Mina na nakatayo sa harap ng isang napakadilim na lungsod. Ang kanyang mga bata ay puno ng pighati at tila may nais iparating na hindi niya masabi. Sa panaginip, naririnig niya ang tunog ng kampana mula sa simbahan ng Biringan. Samantala, si Carol at Rodel ay nagkasakit pag uwi ng Maynila. Hindi maipaliwanag ng doktor ang kanilang karamdaman. Parang may malamig na anino na bumabalot sa kanila. Palaging sinasabi ni Carol na nararamdaman niya ang mga mata ng mga taga-Biringan na nakatitig sa kanya tuwing gabi. Isang araw, nakatanggap si RJ ng liham mula sa isang matandang albularyo sa Samar. Nakalagay sa liham ang isang babala. "Hindi pa tapos ang kwento mo sa Biringan. Babalik ka o dadalhin ka nila pabalik." Naglakas loob si RJ na bumalik ng Samar upang hanapin ang sagot. Sa tulong ng albularyo, nagpunta siya sa kagubatan kung saan huling nakita ang mahiwagang lungsod. Sa hating gabi, nagsimula ang ritual upang mabuksan ang daan pabalik sa Biringan. Habang nagdadasal ang albularyo, unti-unting lumitaw ang anino ng lungsod. Ang hangin ay bumigat at nararamdaman ni RJ ang presensya ni Mina. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga engkantong nakapalibot sa kanya. Mga figura na tila handang kunin siya at ang kanyang kaluluwa. Ang Biringan ay muli nagpakita, ngunit mas maliwanag ang mga gusali at tila mas maraming nilalang na hindi pamilyar ang naglalakad dito. Habang sinusundan ni RJ ang anino ni Mina, mas napapalapit siya sa altar ng simbahan kung saan siya unang nakakita ng multo. Sa altar naroon si Mina, ngunit hindi na siya ang dati niyang kasintahan. Ang kanyang mga mata ay blanko at ang kanyang boses ay malamig habang sinasabi, "Bakit ka bumalik?" Ang lupa sa ilalim ni RJ ay biglang nagkaroon ng mga bitak at ang buong paligid ay nabalot ng napakalakas na sigaw. Dahan-dahang sinipsip si RJ ng lupa habang ang mga engkanto ay sumisigaw ng mga salitang hindi niya maunawaan. Si Mina ay nanatiling nakatingin sa kanya at ang huling narinig niya bago siya tuluyang nilamon ng dilim ay, "Hindi ka na makakaalis pa."